Hi po, nandito na naman po ako, akin pong ibahagi itong aking naunawaan po. Ito po, tungkol po sa spiritual blindness po ito. Itong naunawaan ko po, no? Itong lalo na po dito sa sinabi sa 2 Corinthians chapter 3 verse, saan ko po ulit? Itong 12 hanggang 18. Sabi dito, nang dahil sa pag-asa naming ito, malakas ang aming loob na ipapahayag ang salita ng Diyos. Hindi kami tulad ni Moises na nagtakip ng mukha para hindi makita ang mga Israelita ang liwanag sa kanyang mukha na unti-unting nawawala. Ang totoo, hindi naintindihan ng mga Israelita ang kahulugan nito noon dahil may nakatakip sa kanilang isipan. At kahit ngayon, may nakatakip pa rin sa kanilang isipan habang binabasa nila ang dating kasunduan at maaalis lamang ito kapag ang isang tao'y na kay Kristo. Totoong hanggang ngayon ay may nakatakip sa kanilang isipan habang binabasa nila ang mga isinusulat ni Moises. Ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip sa kanyang isipan. Ngayon, ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. At dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu ang siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Amen. 'Di ba mga kaibigan, ito 'yun, tinatakpan. Noon, sa panahon ni Moises, yung natural, masasabi ko yun pa na natural man pa sila. Hindi pa nila nakikita. Kasi nga, nakatakip may nakatakip sa kanilang isipan. 'Di ba kahit nagbasa sabi do, ah totoong hanggang ngayon ay may nakatakip sa kanilang isipan habang binabasa nila ang mga isinusulat ni Moises. So, habang binabasa ang mga sulat ni Moises dahil may takip ang kanilang mukha, ang kanilang isipan ay mukha, ang kanilang mata, mata, isipan, hindi nila maunawaan yung isinusulat ni Moises, hindi nila naunawaan. Sabi dito sa verse 16 ng 2 Corinthians chapter 3, ngunit kung lalapit ang tao sa Panginoon, maaalis ang takip sa kanyang isipan. Tayo mga kaibigan, kung lalapit tayo kay Jesus Christ, maaalis ang takip sa ating mga mata, sa ating isipan. At siyempre dahil hindi na tayo bulag, naalis na ang takip, atin ang maunawaan. Maunawaan natin ang mga salita niya. At hindi lang po 'yan mga kaibigan. Sabi dito sa 17, ngayon ang binabanggit ditong Panginoon ay ang banal na Espiritu. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Malaya na sa kasalanan dahil nasa atin na ang banal na Espiritu, no, ang Espiritu ni Jesus Christ. Dahil sabi dito ngayon ang binabanggit ditong Panginoon, 'di ba, ay ang banal na Espiritu. Sino ba naman ang Panginoon, 'di ba, si Jesus Christ. At kung ang Espiritu ng Panginoon ay nasa isang tao, malaya na siya. Malaya na tayo mga kaibigan, dahil pinatawad na tayo At dahil naalis ng takip sa ating isipan, nakikita na natin, 'di ba? Nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon. Kaya nga sabi ko mga kaibigan makikita at malalaman talaga natin once na, ah, nasa atin na po ang banal na Espiritu.
'Pag nasa atin ang banal ng Espiritu, siyempre nabuksan na yung takip sa ating isipan. Dahil nasa mismo na sa atin na yung banal na Espiritu, ng Panginoon, 'di ba? Dahil napatawad na, kaya nga sabi malaya ka na, nasa iyo na ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng Panginoon. Si Jesus lang naman ang nagpapako sa krus, at dahil siya ay namatay at nabuhay muli, yun po yun mga kaibigan, nabuhay muli, nasa atin na siya, nabuhay din tayo. Ang ating mga kasalanan na ating pinagsisihan, pinatawad na niya, at tayo ay, inoffer na natin ating katawan, ng ating sarili sa kanya. Siya ay nasa atin. Siya ay tatanggapin niya tayo, at siya ay mananahan sa atin mga kaibigan, dahil temple nga, kaya nga sinabi, temple ang ating katawan. Kaya nga amazing nga, 'di ba mga kaibigan, kung maunawaan lang talaga natin ang talata na nandito po sa Bible, na sana nga po mga kaibigan kung tatanggapin niyo din po. At, yun nga 'no, sabi dito, "At ang kapangyarihang ito ay mula sa Panginoon, na siyang banal na Espiritu ay siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya." Kaya nga sabi ko nga, hindi po yung pagbabago nung ako po ay pinatawad at, change 'no, changing, hindi po magic. Hindi po kaagad nung ako'y magalitin, ako'y may galit sa puso, hindi po kaagad agad nawala yun, talagang dahan-dahan po talaga na na-amaze lang po ako. Dahil, um, yung pag-alis din po sa galit sa aking puso talaga mga kaibigan ano, nung una parang ang hirap po talaga, parang ayaw ko, parang nandun talaga yung ano, pero ang Diyos talaga ang masusunod. Kasi kung siya talaga ang ating kinilalang Panginoon, at ipinakita niya sa atin na mahal niya tayo, susuklian natin ang pagmamahal yun, Kaya nga sabi, "You love me because, you love him because he first loved you." 'Di ba, sabing gano'n. Totoo yun, hindi natin masuklian ng pagmamahal, yung totoo po talagang pagmamahal, yung pagmamahal sa Diyos, hindi po kagaya ng pagmamahal sa tao po mga kaibigan. Yung pagmamahal po natin sa Diyos ay nandito po sa puso yun. At, yung pagmamahal na nakikita natin sa Panginoon, na nararanasan natin, na hindi natin nararanasan sa iba, masusuklian po natin yun. At dahan-dahan po yung galit, maaalis po yun, dahil siya po yung mag-aano dun, At siyempre kailangan po talaga ng prayer, kasi nung time din akala ko ah nung siyempre nung binago na 'no, ay gano'n pala 'yun, hindi pala dapat magtanim ng galit, so nandito na, nababasa. Pero hindi kasi magic 'yun na mawala kaagad, pabalik-balik. Meron kasing mag-e-enter, 'di ba, mag-e-enter yung kaaway niya kasi nga temptation. Ipag-pray po natin mga kaibigan, ipag-pray natin ang ating sarili. Yung kaluluwa po natin ipag-pray, kasi yung kaluluwa nga kinakausap nga ni David, yung kaluluwa niya, So, we can talk also our soul. So, yung soul po natin kasi nasa loob natin siya yun, Kailangan talaga ipagdasal natin yun sa Panginoon, na palitan talaga ng totoong white soul ang nasa ating pong ano, inside in our heart. Kasi everything is in our heart po 'no? Kaya mabubuksan po mga kaibigan. Kaya gaya ng sabi ko, meron po talagang awakening, spiritual awakening. Yan po yung totoong born again, na sana po, sana ay ha hahanapin ninyo po kung gusto niyo pong, maranasan yung tungkol po sa Panginoon. Ang Diyos naman, lahat naman pinaranas sa atin, 'di ba? Eh, ngayon kung naranasan mo na yung dating makamundo ka, tapos kulang, parang hindi ka masaya. Halimbawa, marami ka ng pera, marami ka ng na-achieve, pero parang hindi ka satisfied. Lumapit ka na sa Panginoon, dahil ma-confirm mo ang iyong sarili na ito pala yung hinahanap, yung kahungkagan pala na na
naranasan ay ang fulfillment o satisfaction ay nasa Panginoon lang pala. Yun po yun mga kaibigan. Kaya kailangan po natin matututo dito po tungkol po sa spiritual na bagay po mga kaibigan. So, sa ngayon po ito po ang aking maibahagi tungkol po sa pagtakip ng kaisipan, blindness, no? Spiritual blindness. Ito po mga kaibigan. Dito sa chapter 3 tungkol po sa blindness. Si Jesus Christ lang po ang makapagtanggal niyan. Si Jesus lang po. Dahil nga sinabi dito nung kay Moses pa, matao nga, takipan ka ng kaisipan. Sa ngayon, sa ating generation, mabubuksan na sa pamagitan ni Jesus Christ po mga kaibigan. Kaya nga, sinabi sa John chapter 3, verse 3 that you cannot see the kingdom of God unless you you must be born again, no? Yan po. Pag born again ka na, yung totoong born again, makikita mo ang kingdom. Makikita ang kingdom kasi spiritual realm, makikita yun about mga kingdom, hindi pa yung sa langit. Kasi yung sa langit, makikita natin pag enter, kasi sa verse 6 ang sabi doon, unless you will be born in water and spirit, you can enter the kingdom of God. Enter. So iba yung you can see and enter. So yung enter, yun na yung eternal life no, makabuloon tayo sa langit and maka-enter. Pero nung nandito pa tayo, kailangan natin ng born again para makita natin ang kingdom of God. Makikita natin. Siyempre yung mga about in a spiritual mga kaibigan, no, spiritual matter in this world, makikita natin. It's amazing. Ako man, hindi man lahat, pero masabi ko talaga na amazing. Amazing talaga. Hindi ko na lang sasabihin, baka mamaya sasabihin niyo na, ah, foolishness, no? Pero gusto ko po na mag-change po ang inyong spirit na talagang totoong kagaya na nandito po. Pag once na kay Christ, yung totoo po talagang kay Christ po. Lahat naman na they believe in Jesus Christ. Pero 'pag totoo kasing na kay Christ na tayo, naiiwasan na kasi natin yung mga bagay-bagay na hindi dapat gawin. Ay sa pagsasalita pa lang, hindi dapat sabihin yung mga malaswang words po. Kasi may words din po sa kaaway, may words din po talaga para sa Diyos. Kaya mag-ingat din po tayo sa ating mga sasabihin. Lalo na yung mahihilig sa mga jokes. Naku, yung jokes 'no, dahan-dahan mapupunta sa green jokes. Kaya mag-ingat po kayo dahil green jokes hindi po gano'n ang Diyos. Kung totoo kang anak ng Diyos, iiwasan mo 'yan. Minsan naririnig ko pa 'yan mismo sa loob ng mga service na nagjo-joke sila. Minsan nga din naano ako, yung bang parang sige nga parang maki-join para hindi naman masabing OA, sobrang OA. Pero hindi pala yun nakakatuwa, hindi pala yun ikinakatuwa ng Holy Spirit.